Kung di tayo makahuli ng isda, magugutom tayo ngayong gabi. Kailangan nating itulak to mga pare. Kung may mangyari, mababalaho tayo sa gitna ng kawalan. Naibuka na ang layag at upunta na tayo sa Abu Tanaw. Di ko alam kung gusto ko, pero tatanungin ko siya kung naranasan na niyang lumubog ang bangka. Malalaki ang huli nating isda pare. Tara! Nag-aalangan ako kung ipapakita ko sa inyo lahat ng nangyayari sa paligid ko. Mga 4 o 5 klase ng isda ang lulutuin natin ngayon. Ang sarap nito. Yeehaw! Mga tol, sobrang wild ang plano natin ngayon. Makikipagkita tayo sa isang tradisyonal na kapitang Indonesian at pupunta sa asul na karagatan para hanapin ang tradisyonal na estruktura na iniiwan nila sa gitna ng dagat. Dala natin ang mabibigat na gamit tulad ng 1.2 meter na spear gun. At ito ang gagamitin natin para sana makahuli ng malalaking isda. Pero hindi lang yon. May 2 pa akong kaibigan na sasama sa akin sa wild na adventure na ito ngayon. May inihanda akong maliit na hamon para sa kanila. Sasabihin ko mamaya kapag nakita kami. Siguradong matindi ito. Mag-explore tayo sa baybayin. Hahanapin ang kapitan ng bangka, tapos pupunta sa laot para manghuli ng isda. Yan ang plano. Kung hindi tayo makahuli ng isda, magugutom tayo ngayong hapunan. Kaya gagawin natin ang lahat para makahuli. Mamaya, magluluto tayo kasama ang lokal na Indonesian. Sana makahuli tayo ng isda. Ewan ko anong mangyayari pero siguradong wild ang araw na to. Sa likod ko makikita nyo ang mga tradisyonal na bangka. Isa sa mga bangka ay sa kapitan natin. Baka nagtatanong kayo, ano yung nasa dibdib, balikat mo at iba pa? Alam nyo, todo bigay ako linggo-linggo. Nung isang linggo, nauwi pa ako sa ospital. Walang kaso, di ba? Pero nagka-staph infection ako sa mga sugat ko dahil sa paglalakad sa tabing dagat at hindi ko nilinis. Bagsak ako last week pero ngayon balik normal na at todo bigay. May batang lokal dito sa tabing dagat. Anong gusto mong gawin? Ano to? Ano to? Impormasyon. Kailangang magbenta ng mga pulsera sa mga bata. Ang pera ay para sa pagpasok sa paaralan at pambili ng mga gamit sa eskwela dahil napakamahal ng paaralan. Pulsera. Pulsera, magano? 50,000. Magandang araw pare. Mag-enjoy ka at bumili ng sorbetes. Okay? Sinabi ko lang sa kanya na bumili ng sorbets para sa sarili niya. Astig siya at siguro mas kailangan niya ang perang yon kaysa sa akin sa puntong ito ng buhay ko. Kaya ipapamigay ko na lang. Hindi ako nagpapakitang namimigay ng libreng pera. Bahagi lang ito ng buhay dito. Pinadpala ako at nandyan kayo bilang suporta. Ganito ang buhay natin. Nasa Indonesia tayo, plano ng Diyos ito. Blessed ako, nandyan kayo. Simulan na natin, hanapin ang bangka, kapitan. Mga pare, itulak na natin to. Handa na. Tulak! Itinutulak na natin ang bangka na to. Grabe! Sige, 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 sige! Sige, 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 sige! Woohoo! Sige, sakay na, sakay na, sakay na! Sakay na, sakay na. Sakay na, sakay na. Sige, alis na tayo mga pare. Pare. Sige, aalis na ng mga tropa. Sige, kaupo lang ang tropa sa bangka kasama si kapitan. Gaano na kalayo tayo, kapitan? Ayos, walang sagot. Sige tol, mga 1 oras pa tayo magbibiyahe bago makarating sa pupuntahan natin. Wow, kita nyo, medyo nababasa na tayo ngayon. Magiging matindi to, kaya sige, magkikita tayo sa daan kung may mangyaring kakaiba. Pero malayo-layo pang biyahe natin mga tol. Tara na mga boys, let's go! Woo! Sige, ang nakakatawa dito mga tol, lahat ng mga kasama ko akala nila mag-spearfishing lang kami ngayon. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanila na may hamon ako para sa kanila ngayon. Kami lang ng kapitan ang may alam dito sa likod. Sasabihin ko lang sa kanila pagdating sa spot na gusto nating pangsibatan. Pero kita nyo, magaspa ang tubig na yon. Hindi ako sigurado sa nangyayari pero alam kong itinatayo ng kapitan ang layag. Hindi sila mayaman at walang magarang teknolohiya pero pinapagana nila kung anong meron sila. Grabe, tignan nyo. Seryoso ba kayo? Tignan nyo to! Woohoo! Woohoo! Tignan nyo to! Nandito si Ed! Uy, mga pare. Tunay na alamat! At nandito rin si Chris sa unahan. At syempre, ang kapitan. Kamusta pare? May sasabihin ako sa inyo mga pare. Pagdating natin sa spot doon, may hamon tayong gagawin. Magtatakda ako ng ilang mga patakaran para sa atin. Paglabas natin doon, magiging mabangis ito. Ayos ba? Sige, ayos. Mga tol, naglalayag na tayo papunta sa Abu Tanaw. 4 lang talaga tayo sa tradisyonal na bangka dito sa Indonesia pare. Kung di kami makabalik sa lupa, magpadala na lang ng tao dito sa liblib na parte ng Indonesia. Doon kami pupunta.
Walang EPIRB o flare sa bangka na to, kaya kung may mangyari, maiiwan tayong stranded dun sa gitna ng kawalan. Tingnan mo siya. Woo! Woohoo! Sinasamantala natin ang hangin na yun, baby! Ang ginagawa talaga ng layag na to ay itinaas niyang bangka mula sa tubig at itutulak tayo patawid sa lahat ng alon. Talagang bibirahin natin to. Parang doble o triple ang bilis kumpara sa karaniwang takbo ng 15 o 20 horsepower. Tignan nyo kung gaano ito kaastig na yon, mga tol. Naibuka na ang layag at tinutumbok na ang abot tanaw. Si Kapitan ay nasa likod, may bulkan pa ron. Para dito tayo nabubuhay, pare. Walang electronics, walang paraan para malaman kung saan tayo papunta. Paano mo nalalaman kung saan tayo pupunta? May palatandaan ka sa dalampasigan. Ang mga bundok. Sige, oo. Oh, kaya niya tinutukoy ang pagitan ng ilang bundok at alam niya na kung nasa pagitan siya ng mga bundok na yon, dun tayo pupunta. Nawala ka na ba dito dati? Yung talagang nawala ka? Yung hindi mo alam kung saan ka pupunta o hindi pa? Malakas lang ang ulan kapag umuulan. Hindi pa malakas ngayon. Sige. Sabi niya, naliligaw lang siya dito kapag malakas ang ulan. Siguro dahil hindi niya makita ang daan. Ang astig nun. Hindi ko kailangan ng GPS. Oo, sabi niya hindi niya kailangan ng GPS. Nandito ang GPS, di ko sure kung gusto ko talaga malaman pero tatanungin ko siya kung lumubog na ang bangka niya noon. Kaya, naranasan mo na bang lumubog ang barko mo? Saan? Dito mismo sa tubig. Naranasan mo na bang lumubog ang barko mo? Maraming beses na. Maraming beses na. Ang sarap ng pakiramdam niyan, mga pare. Ang sarap ng pakiramdam. Narinig niyo ba yon, mga bata? Maraming beses na. Sige mga pare, halos 1 oras tayong gumiyahe at nandito tayo ngayon sa tubig na mga 1,600 metro ang lalim. Ang lupit nito, nandito rin ang mga bata sa likod ko. Naghihintay muna kami ng kaunti para bumaba pang araw bago kami tumalon sa tubig. Kasi sabi ng kapitan, kapag tumalon kami ngayon, matatakot daw lahat ng isda at bababa ang tsansa naming manatili sila at makahuli pa ng mas maraming isda. Kaya ito ang hamon ngayon, mga pare. Kakainin lang natin ang mahuhuli natin. Pero hindi lang yon. Ano man ang mahuli mo, yun din ang ipapakain mo sa iba sa bangka. Kaya ngayon, parang nangingisda ka talaga. Ed, baka para sa akin ka nangingisda. Chris, baka para sa akin ka nangingisda. Ed, baka kay Chris ka nangingisda. Hindi natin alam kung para kanino ngayon. Mamaya, bubunot tayo ng pangalan sa sombrero. Ano man ang mahuli ng bawat isa sa atin, yun ang ipapakain sa ibang tao sa hapunan. Kaya kayo mga lalaki, magdesisyon na. Pwede nyo silang pantripan at makahuli ng talagang walang kwentang isda. O subukan makahuli ng mas maganda. Kung sino man ang mabulot nyo mamaya, kayo ang pipili ng isdang ibibigay sa kanila. Alam nyo na ang patakaran at paano ito gawin. Maghintay tayo sandali. Papasok na tayo sa tubig para manghuli ng isda, mga tol. Tara na. Baka may konting parusa rin sa matatalo. Kung sino man ang makahuli ng pinakapangit na isda, baka masampal ng kung anuman. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Mga tol, ang plano ng atake. Sa tingin ko, lahat ng mga lalaki pupunta para sa mga magagandang isda. Babarilin ko lang mga walang kwentang isda at lolokohin sila. Pinapababa ko, boses ko ngayon. Ayoko ibunyag diskarte ko pero oo, isa sa kanila kakain ng walang kwentang isda. Oy mga tol, sa tingin nyo ba posible mabaril ang seagull gamit ang spear gun? Baka may gagawin sa inyo mga tol, may lilipad na ibon. Sige mga tol, kita nyo yung rumpong sa likod? Nakaangkla yon sa tubig na may lalim na 1,600 metro. Sabi nila kailangan nilang gumamit ng, sa tingin ko, 2,400 metro ng lubid para mapababa yun doon. Tapos nakakabit yon sa parang 2 tonelada o 3 toneladang konkretong slab sa ilalim. Sa totoo lang, lumulutang lang yan sa gitna ng kawalan, tinitiis lahat ng bagyo at iba pang pagsubok. Sabi ng kapitan, nawalan siya ng isa sa mga rumpong niya at may isa pa siyang mas malayo pa. Pero anong nangyari sa rumpong mo? Ano? Naputo lang. Dahil sa barko. Ano? Tinamaan ng barko? Tinamaan ito ng barko. Kaya pala nadaanan ng barko ang linya at naputol ang rumpong niya. Tapos lumutang palayo. Umabot sa $4,000 ang gastos sa mga rumpong na yon. $4,000 agad ang nawala dahil tinamaan ng dumaan na barko ang istruktura niya. At higit pa ron, kumikita ang mga tao dito sa nahuhuli nilang pagkain kaya parang investment na rin ito para sa kanila. Si Kapitan talaga ang may-ari ng mga rumpong dito pero pinapaupahan niya ito sa 30 tao. Pwede silang mangisda rito. At sa madaling salita, nagbabayad sila sa kanya ng parang renta para makapangisda at makahuli ng isda. Uy mga pare, alam nyo kung anong hindi natin naisip? Paano kung wala sa atin? O paano kung isa sa atin ay hindi makahuli ng isda? Ibig sabihin may magugutom sa atin kaya dapat may mahuli kayo mga pare. Kahit ano, basta may mahuli. Baka wala tayong makain kung walang makahuli.
Sige, handa na ang mga pare. Suwerte sa'yo, idol. Suwerte, tol. Pasok na sa tubig, hinahabol na natin ang rumpung. Makakahuli tayo ng malalaking isda. Tara na. Ooh! Whoa! Woohoo! Ano? Woo! Nasa ibabaw ako ng rumpung ngayon, mga pare. Nakabaril ako ng magagandang isda sa likod ko. Nandun din ang mga kasama ko, pero kukuha ako ng mas nakakagulat na yon. Bibiruin ko ang kasama ko gamit ang maliit at pangit na isda dito. Sasabihin ko ang kainin niya yon, kaya papasok ako sa tubig para barilin ng isang walang kwentang isda. Tara na. Masaya ang hapon namin sa pagdadaig, mga tol. Lumulubog na ang araw sa Abo Tanaw. Medyo hirap kami sa alon pabalik sa Pampang. Pagdating sa Pampang, ayusin ko lahat. Kita-kits bukas sa pagluluto. Bubunot tayo ng pangalan para malaman kung sino sa inyo ang kakain ng masarap kong isda na ako mismo ang bungaril. May nakuha akong saktong-sakto. Sige mga tol, oras na ng katotohanan. Kumpleto na ang tropa, alamin na natin kung sino kakain ng anong isda at paano ito mangyayari bago lutuin. O mga tol, ano nga bang nahuli nyo kahapon? Itong leather jacket na isda. Nahuli mo na ang leather jacket at magaming rainbow runner pati iba pang isda. Ikaw pare, anong huli mo? Primarana. Ang nakuha lang niya ay maliliit na rainbow runner. Sa tingin ko, dapat nating paluwagin ang patakaran sa hamon na to. Ano sa tingin mo, Chris? 100%. Sigurado, paluluwagin natin ang mga patakaran. Ganito, si Ed ang nagmungkahe bago magsimula na ang matatalo ay hahampasin sa ulo gamit ang pinakamagandang isda. Siguro mahi. Malamang yung mahi-mahi na nakuha natin kahapon. Kaya tingin ko, patas lang na si Ed ang tamaan sa ulo ng mahi-mahi at siya rin ang kakain ng maliit at di masarap na isda na yon. Pre, yan ang hapunan mo. Na yon, kakain tayo ng masarap na isda, di ba? Tara na. Kala na, Ed, sigurado mag-enjoy ka, tol. Mga pare, hindi namin ito inimbento o pinaparusahan siya ngayon. Sinabi niya mismo na oo, dapat makatikim ng hampas sa ulo ang matatalo. Kaya tol, kasalanan mo na to. Hawakan mo, parang baseball bat. Iswing mo. Tol, hatawin mo siya sa dibdib na parang home run. Gusto mo ba sa bibig? Hindi. Nasampal ng dalawa. Isa kay Chris at isa sa akin. Sige, handa ka na ba? Handa ka na ba, tol? 3, 2, 1, simulan na.
Hayang sama nun! Ang hina nun, parang wala lang. Ang hinanon. Sige, buti na lang ako na ang susunod. Tara na. Nakakagulat yon. Tingnan mo, hindi ko nga siya natamaan. Pare, sobrang bait ni Chris. Hindi mangyayari yon. 3, 2, 1. Sige, tatamaan ko siya. Sige, tatamaan ko siya. O, handa ka na ba? Pahawak muna ako ng maayos dito. 3, 2, 1. Ooh! Ay pare, ang sama nun. Nakuha natin siya, baby! Iyan ang parusa niya at tinanggap niya ito ng maayos, pare. Magaling. Gusto ko lang palambutin ang karne sa mukha ni Ed. Kaya oo, sigurado masarap yan sa ihawan, mga tol. Tingnan niyo ang leather jacket na kinakain natin. Matigas ang balat nito na madaling hawakan at hubarin tulad ng ginagawa ng kapitan. Hindi mo na kailangan gawin yon. Ipasok mo lang daliri mo sa butas kung saan mo binaril. Tingnan niyo ito. Kaya mong balatan pabalik at matitira ay halos perpektong piraso ng karne. Astig, di ba? Gamit niya ang kutsilyo sa gulugod, iniaangat lang ang karne at binabalatan. Heto na ang mahi fillet. Napakaganda at puti. Isa sa pinakamagandang karne ito. Para talaga sa'yo to, big dog. Nahuli ko yan para sa'yo at may isa pa akong espesyal. Huwag magalala, si Kapitan ang naglalagay ng mga hiwa sa isdang ito. Ito ang ilalagay natin sa barbecue. Mukhang ito ang pampalasa para sa isda. Ano meron dito? Ibuya. Sibuyas. Bawang. Bawang. Sili. Sili. Dan apa yan, Jay? Apa bahasa ganun? Luya. Luya. At ito, toyo. Mga sarsa na ito, Oh. ketchup at mantika. Oh, at mantika. Kung maamoy nyo lang ang daming aroma, ang bango, dito sa Bali, parang ito ang pangunahing gamit nila. Anong tawag dyan? Sambal ba? Sambal. Yun bang tawag nyo dyan? Sambal? Oh. Sambal. Oh, Balinese sambal yan, kaya ganun tawag nila. Paborito ko rin yan, sobrang anghang at may luya. Pare, parang nakakatapang yan, ganun yan. Matinding lutuan to. Siguro mga 4 o 5 klase ng isda ang lulutuin natin na yon. Kaya titikman natin lahat ng iba't ibang klase, tingnan natin kung alin ang pinakamasarap. Alam ko na kung alin ang pinakamasarap, hindi kay Ed yun. Tara, simulan na ang pagluluto. Ang saya. Nililinis pa lang namin ang mga isda. Sisindihan na namin ang apoy sa likod at ilalagay ang isda sa lutuan. Ang sarap nito, baby. Ayos, kita mo naman, ang sambal na to ay ang ganda na ng kalalabasan. Parang ginawang paste na lang niya, minashmash niya ng husto. Ang bango-bango talaga. Manghang ba? Oh, medyo manghang. Medyo maanghang. Sige, mukhang napapagana na natin ang apoy. Tara na, baba tayo dito. Apoy na sa pagluluto. Tingnan mo to. Ha! Ha! Tingnan mo to. May apoy na tayo. Woo! Oo mga tol, nagdadalawang isip ako kung ipapakita sa inyo ang nangyayari sa paligid ko ngayon. Bahagi lang talaga to ng buhay dito sa Indonesia. Ewan ko kung napansin nyo yung aso sa likod ko. Makikita nyo siya dito pero hirap siyang maglakad. Halatang napilayan o nabalian siya. Wala rin naman akong magawa para sa kawawang asong ito pero ang magagagawa ko siguro ay bigyan ko siya, mga tol, sa tingin ko bigyan natin siya ng isda, ayos ba? Oo, bigyan natin siya ng isda. O bibigyan talaga natin siya ng isda 100%, kaya wala naman talaga tayong masyado magagawa para sa kanya, pero papasayahin natin ang araw ng asong yon kahit na may bali ang paa niya at kailangan niya magtiis. Pero bahagi lang talaga yan ng buhay dito. Ito ba ang pabigat ng rumpung? Oh, ito ang lambat ng moorings. Ito ang pang-angkla ng rumpung. Anong bigat ito? Itong pang-angkla na ito, siguro mga 3.5 tonelada. 3.5 tonelada. Sige, gaano kalalim ito binababa? Depende sa dami ng lugar na pwede. Pero kadalasan nailalagay ko ito sa mga 1,600 metro. Sige, kaya itong 3.5 toneladang block dito ay ibinababa sa 1,600 na metro. Paano mo ito nadadala hanggang sa 1,600 metro? Mga 50 tao ang tumutulong sa akin sa pagtulak nito. Kailangan ko ng tulong mula sa mga 50 tao. Kailangan mo ng 50 tao para tumulak. Oh, para sa pagtulak at paghila sa tubig. Ginagawa ko ang pad kasabay ng agos. Kailangan ko ng 20 palutang. Kailangan mo ng 20 palutang? 20 palutang sa unahan. Sige. At pagkatapos, pwede ko itong itulak hanggang sa tubig, mga 4 na metro ang lalim. Sige, itulak mo ito sa tubig, palutangin gamit ang boya, tapos hilahin ng bangka mo. Oo. Pagkatapos siguro naitulak ko na at siguro nasa tubig na. Pwede ko na itong isama gamit ang bangka. Pwede mo itong isama sa bangka. 4 na pong bangka. 4 bangka ang humila, palabas? Oo, 4 bangka na ganito. Kinuha nila ito, itinutulak nila sa tubig, pinapalutang gamit ang mga palutang, tapos ikinakabit nila sa 4 bangka at hinihila ito. Ano, 20 kilometro palabas sa dagat? Ito, 25. 25 kilometro palabas sa dagat, kaya nakakabaliw talaga.
Kita nyo, ito ang sumusuporta sa rumpong na pinangingisdaan natin. Sige, may dahon ng saging tayo dito. Ang ginagawa nila, kinukuha nila siguro ang isda na pinahira ng marinade tapos ibabalot ulit sa dahon ng saging. Tapos ano na? Sige, Sige, nagiging maliit na balot dito. Dalawang klase ng isda meron tayo ngayon. Nandito na ang mga balot at may inihaw na isda din. Pero ilalagay na natin ang mga balot dito sa maliit na apoy na ito. Oops! Mukhang masarap talaga. Siguro ilalagay ko na lang ito sa gamit na yon. Nandito ang isda ni Ed. Ang ganda ng itsura. Ed, tinan mo yung ulo ng isda. Parang ikaw, pare. Sige, ilalagay na natin ito sa ibabaw ng apoy dito. Ed, yan ang isda mo dyan. Tol. Astig ito. Ngayon ko lang nakita. Kumuha siya ng dahon ng saging, tapos pinipisa o pinuputol yung dulo. Putulin lahat. Putulin lahat, tapos nag-iim parang brush. Pwede mong ipampahid sa isda. Oo. Sige. Woo! Ay, grabe. Ang ganda naman yan. Tignan mo to. Galing ito sa hipon. Hipon? Hipon, oo. Sige, ilalagay ko lang. Ilalagay mo ba ito sa baga? Hindi, ilagay mo sa sarsa. Ilalagay mo ito sa sarsa. Sige, Chris. Baliktarin natin ang isda ni Ed. Ayaw natin na masunog. Mukhang maganda. Talagang napakaganda. Mukhang maganda yan, pare. Parang ganda niyan. Sige, tingnan mo, kinuha na ng kapitan ng isda natin mula sa ihawan. Tingnan mo kung gaano kaganda. Grabe. Sige, Ed, halika na. Ito, pare. Nandito ang isda ni Ed. Tingnan mo kung gaano kaganda ito. Kalahati sunog, kalahati hilaw. Sakto sa gusto mo. yan ang pinakamagandang mapipili sa lahat. Literal, ayan na. Ikaw na. May sambal, inihaw na isda, kaunting kanin, at mga paketeng pagkain tayo dito. Kita mo, nakabalot pa. Mukhang maganda talaga niyan. Nakaupo ako ngayon sa kahon dito sa tabing dagat. Meron tayong isda dito. Sambal. Ang sarap talaga niyan, grabe. Sige na Ed, panuwan na para bumalik sa opisina pare. Tingnan mo ang ganda ng karne. Tikman mo pare. Ito ang parusa mo. Oy! Literal yung iniluwa yung sa likod. Mga pare, hindi natin papakainin si Ed ng isda niya sa tabing dagat habang ine-enjoy natin ang karne. Tagay, maraming salamat kapitan at mga pare. Tagay. Wild ang episode na to at saya nakasama kayo. Upo, mag-enjoy, iinom ng beer at magkikita sa next wild adventure. Like at subscribe. Huwag kalimutan, baby. Shihoo! Mga tol!